Mabuhay! Isa ka ba sa estudyante na naghahangad matuto ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, or anumang patungkol sa agrikultura? But at the same time, ang paggawa ng sariling pangalan sa industriya. Halina't samahan ako sa Bachelor of Science in Agricultural and Biosystem Engineering. Hello mga kabayaw! Alam nyo ba na ang ABE ay binubuo hindi lamang sa pang-agrikultura? Ito rin ay binubuo ng electrical, mechanical, chemical at ganon din ang civil engineering. Tandaan! Hello mga kabayaw! Fun fact number 2. Alam nyo ba na ilan lamang na paaralan ang nag-o-offer ng Bachelor of Science in Agriculture Biosystem Engineering? At isa na dyan, ang The Laguna State Polytechnic University Siniloan Campus. So yeah, hi sa ating mga future AB engineers na ating College of Engineering, Laguna State Polytechnic University. My name is Noel B. Bucanacio Jr. and I'm a faculty member na ating College of Engineering. So by the way, I'll be honest because I just passed the board exam year 2022. So right after I passed, a few months after, I was already hired dito sa ating university as a part-time instructor. No, so the experiences I had is more on application, and yun lang. For me, yung challenges sa pagtuturo is not about, kasi di ba minsan binibigyan tayo ng subject na minsan pang first year and nakafocus tayo more on the core ng ating ng ating course o ng ating profession. So, kapag nakagraduate ka na kasi and once you pass the board exam, it's already given na kapag binigyan ka ng something or math na kailangan mo aralin, although hindi mo siya ma-recall, pero pag nakita mo siya, you'll be able to learn it right away kasi nga napagdaanan mo na siya. So, it's given for us as an instructor na kapag binigyan kami ng subject that we have to teach, that we need to teach to the student even though it's been many years since we studied that or we learned that, is once we did something, once na binasa ulit namin siya, we're able to recall that right away. So for me, the biggest challenges na meron ako, na napagdaanan ko, or pinagdadaanan ko pa rin hanggang ngayon is paano natin intindihan yung mga estudyante na hinahawakan natin. Kasi iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng way ng pag-aaral. Kahit naman sa ibang work, iba-iba po yung makakasalamuhan nating tao eh. So ang pinakang challenge natin doon is paano tayo mag-a-adjust dun sa environment na meron tayo. Kasi this is not only about you. This is not only about me. Kasi if you're collaborating with others, is you have to adjust din yung iyong sarili. The attitude, kung paano ka makisalamuha sa kanila, paano ka makisama, parang ganoon din as an instructor and student. So kailangan mo intindihan yung student, bakit ganoon sila, and at the same time, paano mo mapapaintindi sa kanila that they had to be more matured kasi this is the course na tinahak nila. Especially sa mga first year natin, sa mga second year natin. So, pinapaintindi ko sa kanila na ABE is not just about, hindi siya game na parang, okay, you have to be, parang petics lang during the first and second year. So, hindi po ganoon. So, ang pinapaintindi ko sa kanila na once na pumasok ka dito sa profession na to or sa course na to, you have to be more serious. Kasi, kapag masyado kang nagiging late dun sa mga topics, is ikaw din yung mahihirapan. And, domino effect kasi yan eh. So, once you don't understand the other subject, tapos, may mga subject pa na mas mahirap doon. Of course, prerequisite yun, di ba? Tapos may mga co-requisite. So, of course, kailangan natin maipatindi sa ating mga estudyante na being serious to the specific subjects is very important, no? So, yun, yung mga challenges na medyo mahirap ipaintindi sa students kasi not all of them are very focused on studying. Pero, as a AD engineer and as an educator, I'm still doing my best na maipaintindi and maituro sa mga estudyante ko yung importance ng tinahak nilang profession. So, sa studies natin, so ilang years na to, no? So, during the time, kasi yung ABE natin doon it's not ABE, it's AE, Agricultural Engineering. So, 5 years siya. Unlike now, this is 4 years lang, di ba? So, marami akong challenges and failures during my study time or during nung tinatake yung ABE, yung AE pala, Agricultural Engineering. I was not doing very well that time. So, parang
As I mentioned earlier, kaya nga minsan yung mga estudyante, pinapaliwanag ko sa kanila na mahirap maging petics kapag nag-aaral ka kasi pagsisisihan mo yan bandang huli kasi ikaw to yung mahihirapan. So, yung mga failures ko noon is, of course, during the first and second year, so medyo hindi pa tayo focus noon sa pag-aaral. Parang, we're just trying to absorb yung ating course. Sabi, ano ba itong pinili natin? Parang ganun. Because dati kasi 16 years old, di ba? 16 years old first year ka, 17 years old second year ka. Unlike now, parang senior high, di ba? Tapos college mo, pag mo college, 18 ka na. So, parang ang impact kasi nun as agricultural engineer dun sa ating university nun, kasi yun lang yung meron tayong engineering course sa school natin. So, maraming challenges talaga. Wag kang magiging tamad-tamad, tapos lagi kang makikinig, always, lagi kang magpasa ng mga output mo, kung ano yung binigay sa yung requirement, tapos lagi kang sumunod sa deadline, and lagi kang makikinig sa mga instructor mo, para hindi ka maiwan. And if you have questions, kasi doon, kapag, ang nararamdaman ko kasi sa mga estudyante ngayon, minsan hesitant sila magtanong, na parang natatakot sila or nahihiya sila magtanong if they have something they need to follow. Di ba? Minsan hindi tatanungin mo sila, naintindihan nyo ba yung tanong, naintindihan nyo ba yung pinag-aaralan nyo? So no one will ask you a question, and then, suddenly, bigla na lang, pag nagpa-output ka, nagpa-assignment, parang ababa ng scores, di ba? So for me, ang kailangan lang natin maintindihan dito is if we're not able, if we are not catching something, ask questions, no? Sa work naman, I'm very glad na naging part ako ng faculty ng ating College of Engineering, and so far naman ang mga challenges lang na na-encounter ko as being instructor and AP engineer is yun nga, is para natin matuturuan yung mga estudyante natin, hindi lang about sa academic but also yung pagiging good attitude and ethics, no? Kasi sa work naman, kahit sa environment, is napaka-importante yung marunong makisalamuha yung estudyante. Kasi laging parang pinapaliwanag namin as instructor na kapag ganito ka umasta as student, hindi mo siya pwedeng dalhin sa real world pag lumabas ka na. Diba? So, kailangan ma-execute, ma-execute natin sa mga estudyante yung pagiging professional kasi kahit estudyante ka na, you have to act. You have to act as being profession, no? And yun lang, ang para sa akin, ang medyo challenging, no? So far naman, I'm very glad nga yung sa faculty natin na okay naman, no? Sometimes, medyo nahihirapan tayo, but at the same time, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, ask questions. Halimbawa ako, if meron akong question, ina-ask natin, of course, yung mga faculty member natin, I ask them for ideas, for suggestions, nandiyan naman si Dean. So, yun lang, yung mga taong nasa taas mo na umaalalay sa'yo is, if you need the support, feel free to ask a question and suggestion. Kasi kapag hindi ka open sa mga kasamahan mo sa trabaho, especially if you're struggling, is mahirap siya. So for me, yun lang yung share ko. If you're going to venture outside in the real world na, is be open lang din. And wag mo sarilihin lahat. So challenging siya, no? Very, very challenging. Kasi akala mo, pag nakagraduate ka, alam mo na lahat. Pero kapag dumating ka pala dun sa outside world, doon mo matututunan yung mga bagay na hindi mo natutunan during your college time. Kasi you have a limited lang diba? You have a lot of subject, very wide pa yung nalalaman mo. But kapag nandun ka na sa specific career na kailangan mo tahakin, is the more you know, dun pala yung, mas konti pa pala yung mo. Parang kapag ang dami mo nalalaman, saka mo na-realize na ang dami ko palang walang alam. Pero hindi ka mahina. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang nun is nagmamature ka. At the same time is, tumatalino ka. Marami ka nalalaman. Yun po yung ibig ko sabihin doon sa part na yun. No? So, challenging, kasi ang dami nating specialization. Tapos kung saan tayo pwede, kung gusto mo, sa private sector, if you want to LGU, if you want to persuade education, so kahit saan po siya. No? So for me, that's all the thing I can share for you guys. And I hope na sa ating mga first year right now, just keep fighting and continue learning. Sa first year kasi, first year and second year yung foundation nyo. And then sa third year, fourth year, doon na yung mga core subjects nyo. No? So kapag hindi kayo nag-aaral na mabuti during your first and second year, believe you guys, it's going to be hard for you. So, yun lang, and you have a great day. Diba? Kaya naman, mula dito sa Siloan Campus, i-address na yan!